Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang kapistahan po sa ating parokya. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ang tema po ng ating piyesta ngayong taong ito ay Lolo Uweng, ang tanglaw ng mga manlalakbay ng pag-asa sa taon ng panalangin. Akbang-akma po, no, dahil sa ating mga deboto kay Lolo Uweng, ba't ba tayo palaging pumupunta dito sa ating dambana? Tayo po'y nagdarasal, tayo po'y dumudulog kay Lolo Uweng. Marami tayong panalangin, sari-saring intensyon. Ang dami po tayong mga hinahangad, mga matitinding pangangailangan. Sabihin na nating merong iba atin ay mayroong kapansanan, gusto nating gumaling, di ba? Meron din pong mga may problema sa tahanan, merong mga gustong pumasa sa board exam, no? Yung iba naman talagang may problemang pinansyal, hindi mapag-abot-abot ang pangangailangan sa tahanan. Marami po yan. Pero ang tanong, ano ba dapat ang ating ipanalangin? Walang masama dun sa lahat ng ating mithiin, lahat ng ating hinihiling. Yung ating mga pagbasa ngayon, mukhang may sinasabi na dapat nating ipanalangin. At ito ay, sabi nga, para sa lahat, sa gitna ng marami nating mga kahilingan o intensyon, merong tinutumbok ang Diyos na dapat nating ipagdasal. Yung una po ay mula sa aklat ni Propeta Daniel. Kung titignan po natin, no, nung pinanggagalingan o konteksto ng mga nasasaad sa unang pagbasa, nung panahon ni Propeta Daniel ay sari-sari, no, ang sinasabing dinaraan ng kasalanan ng bayang Israel, pati na rin ng mga pagano na ninanais malupig ang mga Israelita. At nandoon yung bisyon ni Propeta Daniel, isang pangitain ng paghuhukom. Nandun yung kanyang dalamhati. Dahil maaaring nung panahon niya, nandun yung pagkatalo sa mga kaaway o kalaban. Pero nakikita din na sa gitna ng mga ito, maraming kasamaan at mukhang ito ang nagtatagumpay. Pero sa pangitaing iyon, napakaliwanag ng kwento. Ang magaganap ay ang tagumpay ng kabutihan. May mga pupunta sa impyerno dala ng kanilang kasalanan, pero meron namang pupunta sa buhay na walang hanggan sa langit. Kaya sa atin naman, magandang isipin na kung meron tayong ipapanalangin dala ng ating kahinaan, karupukan, talikdan ang kasalanan. Alam nyo, isang napakahalagang dapat pinagtutuunan ng pansin sa kahit anong dambana ay yung mga tao pag pumupunta dito, dapat nangungumpisal. Dapat, sabi nga, ang dinadayo ay yung komplesyonaryo para yung sakramento ng pakikipagkasundo ay talagang matamo ang kapatawaran, ang habag, ang pag-ibig ng Diyos. Kaya, alam nyo, kung tatalikdan lang natin ang ating mga kasalanan, magsisisi, magtitika,
tungo sa pagbabagong buhay, ang ipapanalangin talaga natin, no, ay yung pagbabagong loob. Di po ba? Ikalawa, maganda po yung sinabi sa ating ikalawang pagbasa mula sa sulat ni San Pablo Apostol. Sa unang pangungusap pa lang, may katugunan na para talikdan ang kasalanan dun sa una. Dahil sabi niya, sa bisa ng binyag, di ba? Sabi niya, narinig natin, anong mangyari at anong nagaganap sa ating buhay? Mula sa kamatayan na iaahon tayo sa pagkabuhay. Kaya, nung pang tayo'y binyagan, natamo na natin ang biyaya na maging anak ng Diyos, kasapi ng simbahan. Pero ang biyaya, dahil kasama na tayo, kaparte na tayo ng pamilya ng Diyos, natamo natin ang biyaya na anuman ang mga tukso sa paligid, pipiliin pa rin natin ang Diyos. Kaya yung ikalawang dapat ipanalangin ay tahakin ang daan ng kabutihan at kabanalan. Di ba? Ayaw naman natin maging masama. Obserbahan nyo, pa nagkasala tayo, guilty tayo. Ang sama ng pakiramdam natin. Pero pag nagtagumpay tayo at pinili natin ang Diyos laban sa kasalanan, ang gaan ng pakiramdam natin. Kung tatahakin lang natin ang daan ng kabutihan at kabanalan, maraming mareresolba sa ating mga problema sa buhay. Taglay na po natin ito dahil sa ating katauhan bilang Kristiyano, bilang mga anak ng Diyos. Pero meron pa pong ikatlo. Bukod sa pagtalikod sa kasalanan, bukod sa pagtahak sa landas ng kabanalan at kabutihan, may sinasabi ang larawan ng Ebanghelyo. Muli tayong nababalik nung si Jesus ay namatay sa krus. Araw ng pamamahinga. Nung ibinaba na si Jesus mula sa krus, ito'y plinano na ni Jose ng Arimatea, kasama na nga si Nicodemo, na talagang dali na sa libingan. Pero ito ay nagbabadya ng na bagkamat bangkay si Jesus, hindi maiiwang bangkay si Jesus, siya ay muling mabubuhay. Mga minamahal na kapatid, kay Kristo, ang muling pagkabuhay ni Jesus ay mensahe ng langit. At kung meron tayong dapat ipanalangin, ay tunguhin ang buhay na walang hanggan. Tunguhin natin ang langit. Doon na uuwi. Mula doon sa una, tumalikod ka sa kasalanan, tahakin mo yung daan ng kabutihan at kabanalan, ang tutunguhin mo ay buhay na walang hanggan. Sana yan ang ating ipanalangin. Bukod sa maraming intentions, sabihin natin kay Lolo Uweng, Lolo Uweng, ano man ang mangyari, sana mapunta ako sa iyo. Mapunta ako sa langit. Matamo ko ang walang hanggang kaligayahan sa piling ng Diyos. Di ba mas makabuluhan itong mga panalangin ito? Sa gitna ng napakarami nating panalangin. Dahil sa araw-araw, ito ang ating dinadaanan. Dumadaan tayo sa sitwasyon ng kasalanan. Dumadaan tayo sa sitwasyon na nagtatalo tayo. Pipiliin ba natin ang kasamaan o kabutihan?
dumadaan tayo sa sitwasyon na sa ating paglalakbay, bilang manlalakbay na hinahangad ang pag-asa, di ba ang pag-asa natin ay ang buhay na walang hanggan, ang buhay Diyos. Kaya nga siguro ito ang taimtim nating idulog. Lolo Uweng, makasalanan ako. Lolo Uweng, alam mo ang makakasalanan ko. Tulungan mo ako na talikdan ang lahat ng ito at magbagong buhay para sa iyo. Lolo Uweng, alam mo ang minimithi ng aking puso, ang bumait, ang magpakabanal, ang magpakabuti. Lolo Uweng, dinadasal ko ito hindi para sa aking sarili, kundi para sa aking mga mahal sa buhay na kasama araw-araw. Pati na rin ang mga katrabaho ko, pati na rin ang mga nakakasalamuha ko sa parokya at pamayanan. Lolo Uweng, sa dami kong kahilingan, ang pinakamahalaga naman ay langit. Lolo Uweng, kung kukunin mo na ako ngayon, wala na sanang purgatorio. Diretso na sa iyo. Diretso na sa langit. At kung meron akong pinagdadasal na may mga kapansanan, yung mga tumatawid na papuntang kabilang buhay, Lolo Uweng, panalangin ko sa gitna ng kanilang paghihirap, sa mga sakit na kanilang nararamdaman habang sila'y nakaratay sa higaan ng tahanan o ospital. Lolo Uweng, sa langit na makarating. Dahil doon, wala nang sakit, puspos na kaligayahan, puspos na kapayapaan. Amen.